Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. Dito lang tayo sa wasailul hifz. Mga kaparaanan ng pagkakabisado. At meron ditong mga natukoy na mga payo para epektibo na makapagkabisado ang tao, insyaallah. So nabanggit na natin yung unang tatlo. Yung ikhlas, yung pagtitiis, at paglayo sa kasalanan. Ngayon pang-apat, insyaallah, warabi'uha safa'ud dihni wa bu'duhu anil khawatir wal humum allati tajlibu lahum lin nafsi wal kalaki wa dikus sadar. So yung tao daw na nagkakabisado, inshallah, dapat dalisay yung kanyang isip. Malinaw yung kanyang isip at malayo siya sa iba't ibang iba pang alalahanin. Mga alalahanin, mga problema. Lahat ng tao may problema, pero kalimutan mo muna yun sa panahon na ikaw ay nagkakabisado. So mag-concentrate ka, inshallah. Nagsagayon, hindi naninikip ang iyong dibdib at maginhawa ka sa iyong ginagawa. Kila li Hamad bin Zaid, sinabi daw kay Hamad bin Zaid, ma'awanu al-asya'i al-hifz. Ano ang pinaka nakakatulong sa pagkakabisado? Tinanong siya. Kala, killatul ham. Ang pagiging kaunti ng iyong alalahanin. So huwag ka masyado mag-aalala sa mga bagay-bagay, lalo na dunya, para makapagkabisado ka. Kasi makapag-concentrate ka sa pagkakabisado, inshallah. Fala budda min antufarrig waqtaka wa dihnika min ashgalid dunya wa ahwaiha. So marapat lamang na gawin mong bakante ang iyong oras mula sa mga pinagkakabalahan sa dunya at iba't iba pang alalahanin dito. Actually, hindi lang man applicable to sa Islam eh. Sa lahat ng larangan, kung meron kang gustong kabisaduhin, kahit sa eskwelahan, di ba? Pareho lang. Mag-focus ka doon sa iyong kinakabisado at kalimutan mo muna ang lahat ng bagay. Final ilma, illam tu'tihu kullaka, lam yu'tika ba'dahu. Dahil ang kaalaman daw, kapag hindi mo ibinigay ang lahat dito, hindi niya ibibigay ang kaunti nito o ilang bahagi nito. Ibig sabihin, kung lahat ibilalaan mo sa kaalaman, bibigyan ka lang ng kaalaman ng kaunti na kaalaman. Pero kung konti lang yung ilalaan mo dito, edi mas konti yung kaalaman na makakamit mo. Dapat maglaan ka ng marami. Dapat maglalaan ka ng marami. Wakana Shafi'i yaqulu, law kulliftu shira'a bisila, kung siya raw ay inutusan na bumili, hindi raw niya makakabisado ang anumang bagay. So, ibig sabihin, kung yung sa panahon na yun siya ay abala, hindi talaga siya makakapagkabisado. Kaya nga, kung gusto niya magkabisado, inilalaan niya talaga yung oras sa pagkakabisado lang. Walang multitasking na mangyayari. Kumbaga, inisip mo, habang nagkakabisado ka, magsasaing ka. So, minsan, abala pa yun eh. Di ba? Habang nagkakabisado kayo, naalala mo, baka yung sinasaing, maapaw na. So, ilaan mo talaga yung kompletong oras mo doon na wala kang ginagawa. Yan yung minsan nakasira talaga sa gawain ng tao. Inisip ng tao, gagawa siya ng dalawang bagay sa isang panahon para mas marami, mas productive. Pero kadalasan, hindi nagiging productive yung ganun eh. Kasi kalahati lang ng isip mo ang nailalaan mo sa dalawang bagay na ginagawa mo. Kaya nga yung di ba? Yung distracted driving, nagmamaneho ka tapos nagte-text ka, napakasama talaga nun. Hindi mo magagawa ng sabay yun. Tapos nagbumotor ka pa, nagte-text, may nakita akong ganyan, lakas ng loob eh. Maya-maya, andun na sa kanal. May panood pa ako, truck. May pasahero pa siya, pahinante niya yata. Yung nagbihis. O di ba siya bobo?
nagda-drive the truck, naghubad ng ano, ng sweater na nainitan na siguro. Lusot talaga sila sa kanal, nahulog sa kanal yung truck nila. Hindi magagawa ng tao ng maayos yung ano, 2 beses na pagsasabayan niya. Mahirap. So dapat na magkaroon ng focus. Ito yung pang-4. So dapat mayroong focus sa pagkakabisado. Panlima, fahu ikhtiyarul waqti wal makanil munasib lil hifz. So dapat daw mamili ka ng oras at lugar na magandang magkabisado dito. Qala al-Khalil, wa asfa ma yakunu dehnal insani fi waqti sahar. Pinaka malinaw daw ang isip ng tao sa panahon ng kanyang paggising. Sa pagkagising, ito raw yung panahon na magandang magkabisado. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi, sinabi ni Khatib al-Baghdadi, ajwadu awqatil hifd al-ashar. Pinakamainam na mga oras ng pagkakabisado, yung umaga sa paggising. Thumma wastan nahar thumma al-gadat. Pagkatapos ito sa gitna, sa mga oras ng duhur at sa gabi. Wa hifdul layli adfa'u min hifdil nahar. Pero yung pagkakabisado daw sa gabi ay mas mainam kaysa sa pagkakabisado sa araw. Wa waqtul ju anfa'u min waqti syaba. At ang pagkakabisado daw sa oras na ikaw ay gutom, fasting, mas mainam daw yun kaysa sa panahon na ikaw ay busog. So ganun din sa oras ng pagkagising mo. Kasi sa oras ng pagkagising mo, natunaw na yung kinain mo kagabi. Natunaw na. So technically, para ka rin nag-fasting sa gabi. Paggising mo sa umaga. Kaya maganda rin magkabisado sa madaling araw. Halimbawa, paggising mo bago ang Fajr. Wakala Ibn Jama'ah, wa ajwadul awqat lil hifdi al-ashar. Ang pinakamainam na oras ng pagkakabisado ay sa paggising sa madaling araw, halimbawa bago mag-Fajr. Walil bahthi al-abkar. At sa pagre-research, pananaliksik sa umaga. Walil kitabati wastun nahar. At pinakamainam daw na oras sa pagsusulat ay sa gitna ng araw. Duhur o asar. Wal mutala'ah wal mudakara al-lil. At ang pinakamainam na oras sa pagre-review at yung mutala yung ano lang, yung kumbaga mababaw lang na re-review sa mga talakayin, sa mga usapin, maganda ron na gawin sa gabi, alhamdulillah. So ganun din sinabi ni Al-Khatib al-Baghdadi, wajwadu amakin lil hifdi wa ajwadu amakil hifdi wa ajwadu amakin lil hifdi al-guraf. Ang pinakamainam daw na lugar ng pagkakabisado, yung mga kwarto. So pwedeng kwarto ito yung classroom o pwedeng yung kwarto mo mismo na tinutulugan mo na tahimik at malayo sa ingay, inshallah, at istorbo. Wa kullu mawdiin baidun anil malhiyat. At lahat ng lugar na malayo sa mga libangan. Yung mga tao na nagtatawanan, nag-iingay o naglalaro, yun, mainam na lugar. Walaysa bi mahmudil hifdi bihadratin nabats wal khudra wal anhar wa kawari at turuk wa dajiji al aswat. At hindi mainam daw ang pagkakabisado sa mga lugar na ano daw mapuno. Kasi maaaring maingay din doon, maingay yung mga hayop, mga huni ng ibon. So maganda talaga yung tahimik na lugar. Malayo ka sa ilog, kasi ilog maingay din. At yung ilog, posibleng may tao din doon. May istorbo ka. At kaya hindi mainam magkabisado doon sa mga kalsada, sa mga lansangan, sa mga kalye. Di ba? May istorbo ka talaga doon. At lugar na maraming ingay. Liannaha tamna'u min kalwil kalbi galiban. Dahil ang mga ito, kadalasan, ay pumipigil ng ating mga puso ay makakapag-focus sa pagkakabisado, katulad ng naunang nabanggit na importante ang pagpo-focus sa pagkakabisado, alhamdulillah. Pang-anim, fahuwal hersu ala aklil halali
ma'at taklili minat taam. So dapat daw sikapin natin ang kinakain natin ay halal lamang at huwag tayo masyadong kakain. So kaunti lang tayo kung kakain inshallah. Sinabi ni Al-Asma'i, wa'ada a'rabiyun akan lahu. Meron daw isang taong disyerto, nagbilin siya sa kanyang kapatid. Faqala lahu, at sinabi niya sa kanya, ya aki, aking kapatid, kud minad dunya ma yakfika. Kunin mo mula sa dunya ang kung ano lamang ang sapat para sa iyo. Wada minha ma yutgika, at iwan mo ang anumang nasa dunya na magdudulot na magmalabis ka. Wa iyaka wal batnatu fa innaha ta'mi anil fatna. At pangalagaan mo ang iyong tiyan dahil ito ay bumubulag sa katalinuhan. Kapag masyado kang busog, maapektuhan nitong iyong pagkakabisado, iyong pagmemorya at pag-unawa sa mga aralin. Waliyadu billah. Wadakara Ibnu Jama'a, at sinabi muli ni Ibnu Jama'a, anna kathratil akli jalibatun likatratis syarbi. Ang masyadong maraming pagkain ay nagdudulot na uminom ka rin ng marami. Wa katratuhu jalibatun linnomi. At ang maraming pagkain at pag-inom ay magdudulot, o yung pag-inom na lang, at ang maraming pag-inom ng kahit anong inumin, tubig halimbawa, ay magdudulot na magparami ka rin ng pagtulog. Kaya dudulutin na ikaw, magdudulot ang mga ito na ikaw ay aantukin. Wa kasurad dehni, wa futuril hawas, wa kaslil jisim. Yung nga, sobrang pagkain daw at sobrang pag-inom ay nagdudulot na hindi makakapag-focus ang iyong pag-iisip, magiging tamad ang iyong katawan, at yung magiging kaunti ang iyong pagsisikap. Wa hunaka ba'dal at'imah allati nasaha biha al-ulama'u wal atibba wa dhakaru annaha tusaidu alal hifdi bi tawfiqillahi ta'ala. At yun nga, merong ilang mga pagkain na ipinayo ng mga scholar at ng mga doktor na nakatulong sa pagkakabisado. Wa minha al-asalu fa innahu shifaun likathirin min al-amradi. Yung honey daw, maganda raw inumin o kakainin ng nagkakabisado dahil ito raw ay gamot sa maraming mga iba't ibang uri ng sakit. Yung nga sinabi ni Allah, fihi shifaun linnas. Nasa honey yung gamot para sa mga tao. At gayon din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inulat ito ni Ibn Majah, alaykum bishifa'ain. Marapat ninyong kunin ang dalawang gamot. Al-Qur'ano wal aslu. Ang Quran at ang honey. Wa mimma yadullu ala naf'ihi lil hifdi qawl az-Zuhri li Ibn Jurayj. So kabilang daw sa nagpapatunay dito yung sinabi ni Imam az-Zuhri kay Ibn Jurayj, alayka bil asli fa innahu jayyidun lil hifdi. Marapat sa iyo ang kumain o uminom ng honey dahil ito ay mabuti, mainam para sa pagkakabisado. Wallaka alahada al-qawlu al-Imam Ibn al-Qayyim. Sinabi din ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, ajwaduhu asfahu wa abyaduhu wa asdaqahu halawatan. So ito raw ang pinakamainam, pinakapuro, at kumbaga malinis at pinaka makatotohanan ang tamis nito. Wa ma yukhadu min al-jibali wasyajari lahu fadlun ala ma yukhadu min khilaya an-nahal. So yung mga nahal daw na nakukuha mula sa mga bundok at sa mga puno ay mas mainam kaysa doon sa mga honey na nakukuha mula doon sa mga kumbaga farm lang. So mas mainam daw yung wild na honey, sabi ni Imam az-Zuhri. Wa aidan dakara al-Imam Ibn al-Qayyim anna at-ta'am, si Ibn al-Qayyim pala nagsabi nun. Sabi ni Ibn al-Qayyim, wa aidan dakara al-Imam Ibn al-Qayyim anna ta'am az-zabib yugdi
gadaan salihan wa yakwi al-maiddah o al-maida wa yakwi al-maida wa fihi naf'un lil hifdi. So mainam daw yung kumain ng zabib, yung pasas, yung grapes na pinatuyo, dahil ito daw ay nagpapalakas ng sikmura at nakakatulong sa pagkakabisado. Sinabi ni Imam Az-Zuhri, man ahabba an yafid al-hadith falyakul az-zabib. Sino man daw ang nagnanais na magkabisado ng hadith ay kumain siya ng pasas. Wa amma siwak falahu fadlun adimun haytu tawatarat fihi al-ahadith. At tungkol naman sa siwak, so meron itong kainaman at nababanggit ito sa maraming mga hadith. Iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abu Hurairah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin. Kung hindi ko lamang kinatatakutan na pahihirapan ko ang aking umma, inutusan ko sila na magsiwak sa bawat sala. Sabihin, bago magsimula ng sala, bukod sa wudu, utusan din niya tayo na magsiwak. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Gayun din, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mutahhiratun lil fam. Ang siwak daw ay naglilinis sa bibig, mardatun lirrab, at nagdudulot na balugod sa atin ng ating Panginoon. Wa min manafiihi annahu yutibu al-fam. Kabilang sa mga kabutihan nito ay ang pinapabango daw nito ang bibig. Wa yashuddul latha, pinapatibay nito yung gilagid. Wa yuspi as-sawt, pinapaganda daw nito ang boses. Wa yunshitu lil qira'a, pinapasipag daw nito ang ating pagbasa. Wa yuspi al-hawas, mahiddatid dhihni. At dinudulot nito na maging masipag tayo at pinatatalas nito ang ating mga isip. Wa yatrudun nom, at tinataboy nito ang antok o yung tulog. Wa mimma yanfa'u fil hifdi bitawfiqil bari jalla wa ala syarbu albanil bakar. Kabilang daw sa nakakatulong, inshallah, sa biyaya at gabay ng ating tagapaglikha, ang marangal at kataas-taasan, ang pag-inom daw ng gatas ng baka. Faqad syaka rajulun ila Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katratan nisyan. So meron daw nagreklamo, isang lalaki kay Ali bin Abi Talib tungkol sa marami niyang nakakalimutan, makakalimutin daw siya. Faqala, sabi ni Ali, alayka bi albanil bakar fa innahu yushji'ul kalba wa yudhibu an nisyan. So marapat sa iyong uminom ng gatas ng baka dahil ito ay nagpapatapang sa puso, pinapatapang nito yung puso at nag-aalis sa pagkalimot. Iniulat ito ni Al-Khatib Al-Baghdadi. At ganyan din, wadakara Az-Zarnuji fi ta'limil muta'allim, yung aklat niya na pag-aaral ng mag-aaral, anna mimma yurithul hifda aklul labani ma'as sukar. Nakatulong daw sa pagkakabisado yung gatas na may asukal. Kasi yung yun yung fuel ng utak eh. Yung gasolina ng utak yung asukal. Kasi marami ring nakukonsumo na glucose yung utak. Yadullu alayhi ma rawahu al-Khatib an Ibn Abbas. Sinulat ni al-Khatib wala kay Ibn Abbas. Mithqala min sukkarin wa mithqala min kandar wa huwa liban yatasaffu ar-rajulu al-riq jayyidun lil bawli wan nisyan. So ang kaunting asukal daw at yung kaunting kindar, mainam daw ito sa pag-ihi at mainam ito para sa pagkalimot. So mainam sa katawan at mainam sa utak, alhamdulillah. At sinabi ni Ibrahim bin al-Mukhtar, alayka bil laban fa innahu yushji'u al-qalb. Marapat sa iyong uminom ng gatas dahil ito ay nagpapatapang sa puso, wa yudhibun nisyan, at nagtataboy sa pagkalimot. At gayon din, wa akrara ma sabaka
Dhikrahu wa huwa anna tilkal at'imah min al-asli waz-zabibi was-siwaki wal-liban innama yanfa'u fil hifz. So lahat ng ito ng mga tinukoy nakakatulong sa pagkakabisado. Yung honey, yung pasas, yung siwak at yung gatas. Bitawfiqillahi ta'ala thumma bil azimati as-sadika war ragbatil jadda fil hifz. Siyempre, kailangan ng tao na humiling ng gabay ni Allah at siya mismo magsikap ng totoong pagsisikap sa kanyang pagkakabisado. Fahiya kasilahi inistamalahu rajulun syajaun yuhsinu istikdamahu asaba al-hadaf wa illa fala. Dahil ang mga ito raw ay katulad ng sandata na hawak ng lalaking matapang na kung kanyang ginagamit ay mapapakinabangan niya nga ito sa anumang nais niyang paggamitan. Magiging epektibo ang sandata kapag palaging ginagamit. At kapag hindi, walang mangyayari. Fal-ibu laysa fis silahi bal fil yaddi allati yarmi bihi wa illa lakana kullu man tanawala shay'an mimma sabaka hafidan. Sige, kung hindi magamit ng maayos yung espada halimbawa, ang kapintasan ay hindi sa espada, nandoon sa humahawak ng espada. So ganun din, yung tao na kumakain ng honey o ng pasas o ng gatas at nagsisiwak pa, eh, hindi siya magiging hafid dahil lang sa pagkain. Kailangan niyang pagsikapan. Ngayon, kung yung mga ito ay nakakapagdulot nga na makakapagkabisado yung tao kahit hindi siya nagsisikap, eh sana lahat ng kumakain ng ganito ay naging hafid na. Pero hindi. Kailangan pa rin ng pagsisikap, inshallah. At gayon din, waqidu alal ikwatil hufad, at gusto daw niya bigyang diin sa mga nagkakabisado, wafaqahumullahu li ta'atihi, gabayan nawa sila ni Allah sa pagsulod sa kanya, an yudawamu ala murajaati mahafiduhu wala takun akharul ahdi bihi yawmal imtihan. So dapat daw dalasan nila yung pagre-review sa kanilang mga nakabisado at hindi yung gagawin lang nila ito kapag mayroong examination, mayroong test. Hindi. Bagkus ay palagi. Balabudda min istidkarihi miraran lialla yansa wayatafallat min dakirati hafidihi. So kailangan gawin niya ito ng madalas nang sa gayon na hindi ito mawawala sa kanyang pagmemorya. Wa ahammu amrin tajibu murajaatihi kitab Allah Ta'ala haytu yanbagi alal muslimina wal muslimat ta'ahadu hifdihim lisuwaril Qur'anil Karim wa budawamati murajaatiha wa tardiduha fi kulli waqtin yassaru lahu dalik. So dapat nilang gagawin ng pagre-review ng madalas sa Quran, lalong-lalo sa mga oras na madali para sa kanila ito. Lima thabata fi sahihain min hadith Abi Musa al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iniulat na Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abu Musa al-Ash'ari, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu bil Quran fa walladhi nafsi biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan min al-ibli fi ukuliha. So tayo daw ay mahigpit na kumapit sa Quran, panghawakan natin ng mahigpit ang Quran, dahil sumpaman sa siyang nasa kanyang kamay ang aking kaluluwa, ang Quran daw ay mas matindi pa sa camel sa pagpupumiglas o pagtakas mula sa tali nito. Kung yung camel nakatakas mula sa pagkakatali, yung Quran mas mabilis mawala sa ating pang-memorya. Mas mabilis. At ito yung dulo ng kabanata na ito, alhamdulillah. Yung sumunod na chapter, yung Adabus Su'al, na nga, Su'alu Miftahul Ilm. Ang pagtatanong daw ay susi ng kaalaman, kaya mainam na magagawa natin ang pagtatanong sa pinakamainam din na kaparaanan, inshallah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.